Hello and good day to everyone. I'm Louie from the Transformation Department. So sa nakaraang video po natin, napag-usapan po natin ang kagustuhan ng Diyos na makilala natin siya. God wants us to know Him. Ngunit alam po ba ninyo na hindi lang nais ng Diyos na siya po'y ating makilala o kilalanin. Nais rin niyang siya ang unahin po natin sa ating pong mga buhay. God wants us to put Him first. Putting God first. We have to put God first in our lives. Tingnan po natin ang salita po ng Diyos sa Matthew 6 verse 24. Sabi po doon, walang aliping makapaglilingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kapupuutan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi ninyo maaaring paglingkuran ng pareho ang Diyos at ang kayamanan. So kung tayo po ay magtatanong o gagawa ng survey sa mga taong nasa komunidad po natin o sa paligid po natin, kung kailangan bang ang tao ay unahin niya ang Diyos bago ang ibang bagay, maaari pong lahat o karamihan po sa kanila ay sasagot, of course, syempre naman. O sasang-ayunan ka po nila. At bilang naniniwala sa Diyos at sa Biblia, maaaring sinasabi po natin sa ating mga sarili na mahal po natin ang Panginoon o mahal natin ang Diyos. Committed tayo sa Kanya. Kailangang mabigyan siya ng kapurihan sa ating mga buhay, na siya ay mas malaga pa sa kahit anong bagay. Kung gayon po, karapat-dapat lamang na siya po ang ating pong unahin at pangunahin sa buhay po natin. Di po ba? So inuuna natin siya sa kahit anong mga bagay, ano man yan, alin man yan, o kahit sino man yan. Ngunit kung titinan po natin, malimit o kadalasan sa buong buhay po natin, natutokso po tayo na unahin ang mga bagay na narito sa mundo kaysa ang Diyos. Nadadala po tayo sa bagay na alam natin ay mas kailangan natin kaysa ang Panginoon. Kagaya po ng mga bagay na pera, kayamanan, career o trabaho po natin, mga relasyon, pleasures, kapangyarihan o power, at marami pa pong iba. Alam niyo po ba na kung inilalagay po natin o nilalagay po natin ang isang bagay na mas priority o mas mataas kaysa sa Diyos at sinasabi po natin na mas mahalaga ito kaysa sa Kanya, na mas mabuti ito kaysa sa Kanya at mas karapat dapat ito na bigyan pansin o bigyan ng ating pagmamahal, ito ay malaking pang-iinsulto sa Diyos at ito'y nagpapababa sa Kanya at kung sino siya. Now, kung gusto ko po lang pong linawin po ito, no? Hindi po masama na pangalagaan natin na mabuti o i-enjoy natin ang mga biyaya at kaloob sa atin ng Diyos. Pamilya, kaibigan natin, lahat ng pagmamay-ari natin, pera, career natin, trabaho, lupa, o ano pa man yan. Lahat ng mga ito ay biyaya at kaloob ng Diyos na dapat pangasiwaan o i-manage natin ng maayos. I-manage natin ng mabuti at makapagbigay sa atin ng kasiyahan. Ngunit ang nakikita ho nating problema dito ay kung ilalagay po natin ang mga ito na mas mahalaga at mas importante. Nauunahin natin ang mga bagay na ito kaysa sa Diyos. At kung oo po yung naging sagot ho natin sa katanungan ho kanina na kailangan ba nating unahin ng Diyos kaysa sa anumang bagay, ay ito po ang aking pangalawang tanong. Hinahanap po ba natin siya ng buong puso at isipan po natin? Siya ba ang una sa buhay po natin? Siya ba'y nangunguna sa bawat area ng buhay po natin? Siya ba'y sentro sa pamilya natin, sa relasyon natin, sa trabaho natin? O may iba pa po tayong iniisip o mas prioridad na sa tingin po natin ay siyang magpapaligaya o magsusustain sa buhay po natin? Magbibigay ng tugon o kasagutan sa ating mga suliranin o problema. Now, kung pag-uusapan po natin ang pera at ang Diyos,
Ayon po sa ating pong binasa kanina, sabi po ni Jesus, ng Panginoong Jesus, no one can serve two masters, na walang makakapaglingkod sa dalawang amo o Panginoon. For either he will hate the one and love the other, or else he will be loyal to the one and despise the other. Nakamumuhian po niya ang isa at mamahalin ang isa. Tingnan po natin yung huling talata. At may katiyakan po dito. Ang Panginoong Diyos na sinabi po niya, you cannot serve God and Mammon. Na wala pong makapaglingkod sa Diyos at kayamanan ng sabay. So we cannot serve God and money at the same time. So ang mga salitang ito ni Jesus ay maaari ho nating ihalin tulad sa ibang mga area ng buhay po natin. Hindi natin kayang maglingkod sa dalawang Panginoon. Maaring ang Diyos o ibang bagay, alinman o isa sa kanila, ang magiging prioridad po natin. So ang kagustuhan at kalooban ng Diyos para sa atin ay ang makita siya sa buhay po natin na nauuna kaysa sa mga bagay nito, kaysa lahat ng bagay. So alam niyo po ba na kung maluwag po sa kalooban po natin na gumagawa ng di kanais-nais o kasalanan sa harapan ng Diyos para makuha po natin ang gusto po natin o mga inaasam ho natin, dito ho na ipapakita na hindi natin inuuna ang Diyos ni ang kanyang kalooban. Example po, kung okay po sa atin na magsinungaling para makuha natin ang isang bagay, makuha natin ang isang posisyon, dito pina-prioritize po natin ang ating sarili o ang mga karir natin kaysa sa Panginoon. Sa pag nagchito tayo sa ating mga taxes, pag gumagawa po tayo ng mga pandaraya para magkapera po tayo, dito inuuna natin ang pera kaysa sa Diyos. Ngayon, paano o kailan ba natin nasasabi o masasabi na inuuna natin ang Diyos sa buhay po natin? Una, kung atin pong isa sa isip o sinasa-isip, isinasa puso, ipinamumuhay ang mga salita ng Diyos, ang kanyang pinakamalagang utos. Sabi po niya ang kanyang pinakamalagang utos is love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind. Sa Matthew 22, verse 37. Nasabi ang ibigin natin ang Diyos ng buong puso, kaluluwa at isip. Ang ibig sabihin po ay pinapahalagan natin ang ating relasyon sa Ama at pagmamahal natin sa Kanya. Nahanapin natin unang-una ang Kanyang kaharian at katuwiran bago ang ibang bagay. Ano pa? Na ang lahat ng sa atin at kung anong meron tayo ay para sa Kanyang ikapupuri at ikaluluwalhati. Na ilayo natin ang mga buhay at sarili natin sa kasalanan at kasamaan. Ano pa? Na magiging dalisay at tapat ho tayo sa kanyang harapan sa bawat pagkakataon, anumang sitwasyon ng buhay natin sa buhay po natin. Mamuhay tayo na kagaya ng kanyang anak na si Kristo. Mamuhay tayo na gaya po ng pagsunod ni Jesus sa kanyang Ama. Susunod sa kanyang utos at sa kanyang kalooban. Now, sa ating pong pagwawakas, sinabi po ni Jesus na unahin natin ang kaharian ng Diyos at ang kaniyang katuwiran bago ang lahat ng bagay. Sa Matthew 6:33 na po, na tayo po'y mamuhay ayon sa salita ng Diyos. Isipin natin ang mga bagay na makalangit, mga bagay na magbibigay kaluwalhatian at papuri sa Ama, sa Amang Diyos. Ngunit paano ba natin malalaman na inuuna natin ang kaharian ng Diyos? Na pwede po nating tanungin ang ating mga sarili. Saan ko ba pangunahing ginugugol ang aking buhay at panahon? Ano pa? Ang oras ko ba at kayamanan ay nailalaan sa mga bagay at gawain na mawawala o ito ba'y sa paglilingkod sa Diyos? So maaari pong napaisip po tayo Ngunit kung magagawa ko natin na mapaglingkuran at unahin ng Diyos, una sa lahat ng bagay, ito po ay may kalakip na pangako. Sabi po ng last sentence po niya, ang mga bagay at pangangailangan natin sa buhay ay Kanya ding
aabutin at idaragdag po sa atin. Now, gusto ko pong basahin ulit ang Matthew 6:33. Sabi po na, ngunit hanapin muna ninyo ang pag-aari ng Diyos at ang kaniyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay idaragdag sa inyo. Magandang araw po sa inyo lahat.